Yan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boy. Ay muli mga papi ng isang magandang hapon. Alam niyo ba mga idol, usap-usapan ngayon kahit saan ang gulo, lalo sa social media, yung sinasabi nilang the big one na di umano ay magaganap. At ang pinaka-target yata nito ay itong Metro Manila. Kaya sa kasalukuyan ay marami ang parang nagugulimehanan tungkol dito. Pero mga idol, sa totoo lang, yan the big one na yan. O nakalagay sa Biblia yan eh. Lilindol sa iba't ibang panig ng ating bansa. Pero mga idol, yung the big one, wala yan sa Biblia. Invento lang ng tao yan, the big one na yan. Kumbaga, pinangungunahan nila kasi yung mangyayari. Sa sobrang isip, katang-isip ng tao, yan. Yan ang nagiging bunga. Kaya mga idol yan eh, hindi dapat yan katakutan. Bagkos, kahit ka magpanik ka dyan, at mataranta ka, eh dapat dyan, manalangin na lang na sana huwag namang mangyari. Yung mga bagay na yan. Kung mangyari man dyan, walang masyadong mapahamak o maapektuhan. Dahil nga kasi, hindi naman talaga biro yung lindol. At yan, yung bunga ng kalikasan. Yung sabi nga mga idol, kapag ang kalikasan na nagalit, walang makakapigil. Kasi bunga ng kalikasan yan. At galing yan sa itaas. Kaloob ng Diyos yan na kailangan mangyari. At nakalagay naman yan talaga sa Bible. Lilindo sa iba't ibang panig ng mundo, kasama na ang Pilipinas. Ngayon, ang problema lang kasi itong ating mga kababayan at itong ating mga mamamayan madaling magpanik sa ganyang mga pangyayari. Pero yan, sabi nga ni Kristo, ingatan yung magulumihanan. Dapat hindi pa yan ang wakas. Di ba? Ano naman ang nangyari? Dumating man dyan, di ate alam kung kailan. Ang pinakadabis dyan, manalangin na. Ilingin na sa ating Panginoon na naway malagpasan natin yung mga bagay na yan. Kasi kung tataanin sa panik, magpapanik ka tungkol dyan, ang tanong, ano kaya magandang ibubunga? Diba, wala naman. Bueno, bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, and din sa ating mga follower. Bago tayo magpatuloy, nawa, nasa mabuti kayong kalagayan sa mga kayong panig ng ating bansa naroon, Maparusong, Visayas, Mindanao. Nangyari na nga ang unang yugto, ito sinasabi nilang the big one sa naganap, Cebu. Diba? Ngayon, ang target naman daw, Metro Manila. At mas malakas daw yan. Maaaring umabot na yun sa 8.6, hanggang sa mga 9 magnitude. Alam niyo mga idol, yung lindol na yan, sa totoo lang, ang sabi ng mga ibang dalubhasa, kaya daw nagkakaroon ng lindol, minsan, sa ilalim ng lupa, gumagalaw yung tectonic plate na pag yan gumalaw, yan ang pagmumulan ng lindol. Pero itong sinasabi ng the big one, hindi yan ang nakakatakot na dapat pangambahan.
may nagsasabi na merong bulkan malapit dito sa atin sa Pilipinas na kapag yan ay nagising, mas delikado. Yung sinasabi na Apunakit ba yun? Si Apunakit na trade o crater. Malaking bulkan yan, ilalim-lalim dagat. At yan malapit dito sa atin, sa Pilipinas. Na ang pinangangamba nila na pag yan daw ay nagising at sumabog, yun ang malaking problema. Dahil malaking pinsala ang ibubunga nito sa buong bansa. Kaya napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa mga napapanood natin sa kapwa natin sa social media at sa mga napapabalita na di umano itong the big one na to mangyayari. Pero mga ito hindi natin dapat pagtakan yan, nakalagay sa Biblia yan eh. Pero wala nakalagay sa Biblia yan the big one. Lilim doon sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, tao na lang ang nagdudugtong yan para lalong mapaganda ang title, The Big One. Alam niyo mga ito, sa totoo lang yung The Big One noong pa yan eh. Hindi ako nagkamali mga 7 years ago. O binalita na yung The Big One na yan. Pero hanggang ngayon, yan pa rin, The Big One pa rin. Marami nang dumaan din doon. Pero yung The Big One, wala pa. Kaya huwag natin katakutan yan mga ito. At saka kung mangyayari man yan, ang dapat natin gawin, humingi ng awa sa ating Panginoon. At kung mamamatay ka, kahit wala yung The Big One, mamamatay ka. Di ba? Tama. Salamat ng marami at sa may kitundali, sinamahan niyo ako. May kilang naman itong ating kwentuhan dahil nga tungkol dyan sa mga nababalitang yan. Huwag niyong katakutan yan mga idol. Huwag niyong pangunahan yung ating Panginoon Diyos. Ay kaso may mga kababayan tayo, pinangungunahan ng ating Diyos eh. Tama rin yung nakalagay sa Biblia, Diyos. Pinangungunahan nila ang Diyos, tao na ang gagawa ng kawakasan. Paano ha? Kung muli, hindi ko si Boyet, basta madala nagpapaalam, hanggang sa muli, paalam!